Hi guys. Ito na yung pangako ko sa inyo. Gagamitin natin ngayon. Tagal na nating di nagamit na ADB 160 na mukhang nagtatampo na. Hindi na rin natin nalilinisan guys. Ganyan tayo ka-busy. Later guys, baka magpaka-rush tayo. Not sure lang kung saan. Tapos iikutan ko sa inyo ano yung mga updates na nakakabit dito sa ating ADV 160. And kamusta ang performance niya after siguro 2 years. Magka 3 years na of ownership sa December, diba? Ganun ka-reliable ang ating ADV 160. Ngayon syempre, tas ano yung mga nakakabit dito? Tulad itong mga naka-TRC na gamit natin. Side mirror, brake master, diba? Let's go. Pasok tayo sa office ngayon. Scooter gaming muna tayo. Nag-long sleeve tayo kasi sobrang init. Tsaka coding yung ating baby. Ito mainit. Pagdating mo sa office, parang ano na, para ka nang nakipagdigmaan. O doon kagandahan naman din dito sa time slot natin. Very flexible naman din sa kumpanya namin. Di tayo nakakasabay lagi sa rush hour. Grabe, umaabot pa talaga sa mga ganyan, no? Na may mga kailangan mag-note pa sa mga kotse nila. Ito nakalagay dito, notice, new driver, please be patient. Diba, grabe na talaga yung society ngayon. Hindi na naman dapat kailangan lagyan yan Pero dahil sobrang init na ng mga ulo ng mga tao ngayon, kailangan na mag-note ng ganyan, no? Sa mga kotse, diba? Kahit gaano kaya init yung panahon, kahit gaano ka lala yung sitwasyon, try pa rin natin talagang habaan yung pasensya natin, lamigan yung mga ulo natin. Once na pinatulan mo yung nag-road rage, maaaring mabago na yung buhay mo. Kaya tamang kalma lang, tamang lamig lang guys. Yun taray ni tatay. Guys, gusto ko lang palang i-address yung sinasabi ko last time. Meron kasing nagtatag sa akin, tapos isang beses tinag niya ako sa comment niya dun sa post naman ni Newbie Rides. Kala naman niya tinatamaan ako. Tapos meron din mga ilan-ilan na nag-a-agree sa kanya, which hindi naman natin masisisi. So sabi nila, or sabi ng lalaki na yon, kesyo ano daw, ay, lakas ang preno natin, diba? Tapos pag ganyan, nakatan ka, wag mo na patulan, diba? Di naman kayo nagkasabitan Okay na yan, move on. So going back guys, so sabi niya, palagi rin lang daw sponsored videos yung mga ina-upload ko. Tapos lagi daw sinasabi ko, the best, ganyan. Especially sa mga brands na sponsored tayo. Hindi naman ako nagpo-promote, number one, nang hindi ko ginagamit guys. Siguro valid yung sinasabi niya. Siyempre sponsored, yung sponsor, X-Deal, sponsored. Kaya ako nasasabi na maganda, ganyan. Sa part ko naman guys, ginagamit ko naman Tsaka hindi ko naman siya pagkagamit ko, tinatanggal ko. Lahat ng mga pinopromote ko mula nun is nakakabit pa rin sa motor ko. Itong R1 Moto ko guys na pulley set, ito pa yung simula't simula na kinabit to. Hindi pa ako nagpapalit ng pulley set, hindi pa ako nagpapalit ng bell, hindi pa ako nagpapalit ng torque drive, hindi pa ako nagpapalit ng clutch assembly. Wala pa pinapalitan. Technically guys, tumatagal and maganda performance sa akin nung product. Same goes dito sa TRC, same goes sa ginagamit kong panglinis ng kotse at saka sa motor, which is yung graphene seal. Lahat kasi yun nagpe-perform sa akin well. So ano mo yun, hindi mo masisisi sa akin na sabihin kung okay siya. Kung okay naman talaga siya. Wala naman akong product na sinabing okay siya pero wala siya sa motor ko, di ko ginagamit, diba? Kahit yung sa mga gulong, yung quick tire natin, nakita nyo naman kung paano ako bumangking, paano ako magpagewang-gewang sa street, diba? Sa bankingan. Kailangan ba pumunta ako ng Marilaki, tapos kailangan sumemplang ba ako para masabi na hindi maganda yung gulong? Nagpe-perform sa akin yung gulong diba? Same goes with itong panggilid natin. Kailangan ko ba mag-long ride hanggang sa bumigay siya para masabi kung hindi siya okay? Where in fact, ilang beses natin itong ginamit sa mga long ride and hindi naman ako nagkaroon ng problema, to be honest. Tapos, ang mga pinapalitan lang naman natin dito, syempre yung mga wear and tears, such as yung mga bola, diba? Yung mga the usual wear and tears. Wala namang kaso dun diba? Come to think of it, Kamix, kaya doon sa sinasabi ng guy na yon, okay, he has his own perspective about it, pero di ko naman siya kailangan patulan pa, diba? You have the freedom of speech kung anong gusto niyang punahin. Ako din naman para pagtanggol ko yung sarili ko, pero just to explain myself lang na ganun lang, na very basic. As long as ginagamit ko
As long as nandito, matagal na sa akin nakakabit and sinasabi kong okay siya, okay talaga siya sa akin, sorry. And again, walang tumatagal sa akin na product na pinopromote ko na hindi okay sa akin. Once nakita kong hindi okay, yung daming laging sira, pinapalitan ko, sinasabi ko dun sa brand, diba? Thank you, boss, ate. Boss, ate. Tulad niyan, ito. Sinasabi ko ngayon, responsive ng motor ko because of the torque drive. Tsaka doon sa bola ko ngayon na tono natin ngayon is 1416 na combi. O R1 moto yung bola ko, guys, ha. O maganda siya talaga. Kung gusto nyo, guys, isa-isa kayo, yung mga di naniniwala, o kung nanonood man yung lalaki nyo, gamitin nyo yung motor ko 1 week. Tignan natin kung sa part nyo masira. Tsaka depende naman din yan sa paggamit, guys. Mamaya mali yung tono nyo, mamaya walwal kayong magmaneho. Nasa paggamit din kasi yan. Although ako medyo walwal, para ini-stress test ko talaga to minsan tong motor ko, para yung pulley, yung gulong, ma-stress nung hanggang saan yung limit niya. Pero tumatagal naman talaga siya sa akin, nagkakandak ng performance itong mga side mirror, itong mga hindi naman to masyado kumbaga aesthetic yan. Pero yung mga nagkakandak ng performance, yan talaga, radiator. Ito, bago radiator natin. Mamaya pakita ko sa inyo, ikutan natin sa may circuit yung lugar doon bago ako pumasok ng opisina. Kahit maliit na lang ako, kahit maliit na lang, para lang mapakita ko sa inyo. Alright, ayan, gusto nyo mag-vlog ako sa IDB, guys? Ayun na, nag-vlog tayo sa IDB. Ano ba kunyari, yung gulong na ganyan, suspension, TRC. Puta, lambot. Matulad yan, suspension ko sa TRC. After 5 months nabili ko yung motor ng stock, nakakabit na yung TRC natin. So basically, magte 3 years na rin yan kahit papaano. Kapariman na siyang leak. Fully adjustable pa. Tapos sa paggamit ko naman panlinis, kita nyo naman kung gaano kalinis to pagka nalinisan. Kita nyo naman yung effect. Tagal 3 years na pero mukha pa rin bago. Kayo maniniwala dun sa graphene seal. Di kayo maniniwala, di ba? Yes, pinopromote ko yung mga product nila, pero it doesn't mean na dahil binigyan nila ako ng product or in-deal nila ako or what not is too good to be true na yung mga binabanggit ko sa mga product nila. Kung may hindi ako magandang experience, sinasabi ko yan sa vlog. Ang kagandahan naman dun, guys, magawa sila ng action para mapalitan, di ba? If nakita na wala naman kayong kasalanan, hanggang defect ng product, pinapalitan naman ng brand yan. And kami rin mismo, yun yung nag-raise sa kanila na may ganitong problema to. Pag may mga nag-raise na iba na ganito yung problema, okay, palitan natin yan. Diba? Basically, guys, kami rin pag tinatama kami ng product na hindi, parang lemon na product, ganyan, na parang defect, sinasabi namin sa kanila. And pag may nag-raise ng concern natin, diba? Parang kami yung first line of tester nyo ganun yung nangyayari. Nakakamiss magmotor, Woo! Tulad na lang sa R1, diba? Ang dami ring mga issues before. Lahat naman yun kinokontak, lahat ng nag-raise ng concern o penalitan. Siyempre hindi mo naman mapipilis yung lahat. Yung iba nagpalit na talaga kasi hindi talaga nila gusto yung product. Nasa inyo naman yun. Kumbaga ako naman, tagahatid lang ako ng experience ng product nila. And kung ano lang naman yung na-experience ko sa product nila, yun lang naman din yung sinishare ko, guys. Yun lang, guys. Pakarwas muna kaya ako. My favorite Rose Bowboard. Grabe yung ADV ni boss, Meron ako napupusuan na pipe Mag-pipe na ka ba ako, Kamix? Parang gusto ko na mag-pipe Yung napupusuan kong pipe, yung may bitaw pero hindi bulahaw. Parang napupusuan natin yung Kinochi, guys. Naka-ADV 160 dyan, naka-Kinochi exhaust. Pa-comment naman ako kung kamusta ang performance. Pero I'm not more on the performance I'm more on the tunog. Pero yun nga, ayoko ng bulahaw. Gusto ko yung tunog subtle lang pero may dating. May ganun-ganun ko. Yung init. Pero ang kagandahan din talaga sa motor mas mabilis ka makakarating sa pupuntahan mo. Mas medyo makakatipid-tipid ka ng konti. Diba kunyari yan, bumabanat ako ganito ngayon. Parang di naman masyado tahimik. Ramdam nyo yung medyo bumibilis-bilis tayo. Bukod sa nakikita nyo ino-overtake ko silang isa-isa. Charot lang. You know? Diba? Gradual lang yung pigaan natin pero pasulong. Hindi ako todo piga Alam niyo yan, hindi ako tumotodo ng piga. Tanging hiling ko, guys, is makapag long ride pa tayo ng isa pa. Grabe, dami ko nang na-miss
Isipin mo yun, na-miss ko yung parang hills sa Aurora. Na-miss ko yung Pogi sir! Pogi sir! ADB oh. Tapos yung sa Blazing Mountains, diba? Paunahin natin yung mga naka-ADB. Ano, tinan mo yung pipe niya. Parang ganun lang oh. Diba, di ba maingay? Pero naka-pipe, kita yung swing arm, kita yung suspension. Ganun lang, ganun lang. Yan, yan, exactly. Buti na lang nabataan ka sir. Yan ang kailangan kong pipe. Anong pipe mo? Comment mo sa akin yan ah. Ride safe sir, ride safe. Pogi ng motor mo. Shout out Boca Boys. Pwede ba motor dyan sir? Pwede motor dyan. Motor tayo. Motor tayo. Kaso wala na tayong oras eh. May nakapila ba? Palinis lang natin guys. Pag nalilinisan talaga yung motor natin, wala eh, nag-iiba talaga itsura niya oh. Pag kumintab na kagad yung TRC na swing arm natin, tas yung brake caliper, wala na. Let's go guys, dahil late na tayo. Ano oras na ba? Rico? Ano oras na tayo? Ito ang ating ADV 160. Let's go. Pamana oh! Maiipit ka nga ni. Grabe naman yung kanan mo nun sir oh. Ganda dito magano eh, montage tsaka review. Walang tao dito eh. Doon tayo sa favorite spot. Dito na lang. Sa may lilim yan. Dito. Okay, mabilis lang guys kasi papasok pa ako eh ha. Huwag kayong makulit. So magki 3 years na to guys. Yan oh. Kita mo naman, diba? Sino yung sabi magki 3 years na yan? So ang major mga pina-upgrade natin dito, of course yung headlight natin. Ang gumawa nito si IJCC Phoenix. Yan yung sila ang may gawa nitong napakagandang headlight natin. Lalong lalo na pag maglo-long ride kayo, syempre meron kayong dapat mga MDL or mini driving light. Ito yung gamit natin, Senlo X1 GTF. Lakas niya sa gabi, papakita ko sa inyo later. Of course ito yung gulong natin na Quick Tire Phoenix 120 sa harap at 140 naman sa likod. 14 ng size, sa likod naman is 13. Of course, ito ang upgrade natin na Tapalodo na F1 design by King Carbon. Brake disc from TRC, suspension from TRC, TRC caliper, TRC bracket, TRC hose, S-Tech yung suspension natin sa harap, adjustable yung preload. Itong windshield natin, of course, para napakaganda ng look lang naman. TRC brake master, TRC side mirror, TRC handle grips, TRC na brake levers, King Carbon din na F1 design yung ating gas lid. Then sa panggilid natin, R1 motor, pulley set, bola, clutch assembly, bell, torque drive. Belt naman natin guys is C-Works na belt. Of course, rear suspension TRC fully adjustable compression rebound and preload. Tapos sa mga nakikita nyo guys TRC caliper, tapos TRC swing arm. Yan, napakaganda. Kaya gusto ko palitan to ng Kinochi para medyo umangat siya ng konti. Tapos makikita yung swing arm. Yung latest addition dito sa ating motor, itong TRC radiator. Ewan ko kung ano mauuna, pero tignan nyo na lang sa ating Facebook page yung paano siya in-install. So yan, matibay naman siya. Actually pang click 160 pero pasok siya. Ang pinundan lang dito yung hose. Yung hose natin pang Aerox para tumugma lang siya dun sa ano. Pero no, hindi naman siya nagka-problema. Wala naman siyang check engine, wala naman siyang overheating issue. So yun lang, a simple build. Ito isa sa mga essentials, itong cover ng ating toggle switch para kasi sirain yung ano niya eh. Sa mga mag-ADV, yan, meron kayong pwedeng kopyahin. Again, this is the Miko MNL concept. Clean build lang. O, diba? Yan lang guys. Pasok na tayo. Yan, pagka green light, tas may tao, yield to pedestrian. Antayin nyo makatawid. Welcome. Please your card now. And syempre, dito tayo sa ating favorite parking slot. Diba? O guys, balikan ko kayo ha. Magkatrabaho lang si Miko MNL. So guys, para patunayan ko sa inyo, ito talaga yung nagamit kong pabango. One of the best dupes na nakita ko sa online. Tapos ang ginamit ko pala dito is Le Male Elixir. Message ko siya sa Instagram, MNL Scent Station.
Parfum yung gamit nila, 30% oil concentration. Ganun lang, konti lang. Ayos yun na. Enforcer, nakasabay niya. Tapos tinignan lang yung walang helmet. Tapos naka-uniform yung mga enforcer. Ang galing eh, no? Nadaan sa ngiti eh. So, pura tayo ng Dunkin. Ngayon ulit tayo makakatambay ng Dunkin Sheridan. Dati nung hindi pa tayo kinakasal, after work. Yan, syempre bago umuwi. Wala naman tayo naisip na uuwian before. Tambay talaga tayo ng madalas. Out sa office, matik yan. Punta dyan sa Dunkin, tambay, content. Ngayon, bihirang-bihira na tayo makakapunta pag may mga gatong opportunity. Pero baka di rin ako magtagal dito kasi yung wife ko may sakit as we speak. Get well, wifey. Saglit lang ako dito. Yan, tulad yan, di ba? Mag-iiba talaga pag may mga priorities ka na. Tulad ng mga may sakit yung asawa mo, syempre, di ka naman pwedeng magtagal sa labas kasi kailangan ka ng asawa mo din. Uwi ka talaga maaga. I mean, pwede ka naman lumabas, pero you know, hindi na siya katulad ng dati na pwede ka magtagal sa labas. Parang ganun lang naman. It's more of really an adjustment. It's all about knowing your priorities. Alright guys, dito tayo sa Dunkin Sheridan. Kakatapos lang natin mag-content. Nakapag-content na tayo dito. So normally ito na yung mga ginagawa namin dito sa Dunkin Sheridan. Kung gusto nyo makita yung mga kinontent natin para dito sa ATV natin, punta kayo sa TikTok page natin, Migo MNL. Doon lahat, pati yung mga link saan mabibili yung mga nakakabit dito sa motor natin. Doon yung makikita sa TikTok. So lalagay ko yung page natin dyan. Doon yung makikita lahat ng mga nakakabit dito, mga ginagamit natin dito sa motor na to. Of course, mga tropa natin, Team Pandu. Yung Lotsky, follow niya yan. Naka-Insta, si Tito Bin. Puta, Tito Bin ka na. Dati Kuya Bin lang. Si Kuya Doy Bin. Goods. Anong page mo, pre? Yain po doy. Nagpalit-palit kasi ng mga pangalan tong mga to eh. Alam mo, may mga tinatakbuhan sa BIR. May umahabol kasi, may umahabol. Ito, nagbago ka ba ng pangalan? Anong page? Cardio 11. Yan. Kumbaga pare sa, di ba, racing. Kunyari, si Valentino Rossi, may number. Yung number. Racing, Angas. racing Angas. Follow. Nakita ko yung isang tropa mo ah. Oh, sino yan? Mukha pag-ibig ah. Kuya ba yan? Oh, si Kuya D. Kuya D. Ano masabi mo? Mukha pag-ibig. Ano eh? Parang Sa happy. Ang importante. sa happy. Yeah, congrats kay Kuya D. Ito, dito ko masasabi na pag para sa'yo. Pag sa'yo talaga. Kayo talaga. Congrats. Congrats. Ikaw, kailan? Yan. Wala. Next time. Ang motor namin, ADV NMAX Aerox V2 V3. Kung natatandaan nyo, kung nakasubaybay kayo sa channel natin, ang motor nito dati, Bergman. Ay, tingnan mo naman oh. Grabe. Aerox V3. Grabe. Ano sikreto, boy? Baka pwede mo naman i-share. Ano sikreto ng pagiging paldo? Mag-share ka lang ng link. Ano ko, mag-share ka na ng blessing mo eh. Share ng link lang. Share ko link, baka 100 eh. Dami nga. Alright guys, time to go. Yan lang naman ang ating agenda for today. Good to see you. Right, safe. Thursday ah. Guys, abangan nyo kami. Pag di umulan, may ride kami nila Ninong. Thursday, makikita ko yan ha. Oh, ay! Ingat later guys. Ingat idol. Doon ako. Ge. Tsaka parang babagsak yung ulan eh. Nakakatakot. Yun lang yung mga ginagawa ko sa Dunkin. Tambay. Good conversations lang with your friends, diba? So kuya, nag-aantay na naman ng mga booking. Makakita kaya tayo ng mga rider ngayon na may nakasulat sa mga helmet nila. Breakfast to dyan na. Uy, kasi kuya, nag-violin. Sa mga nakakasabay nating MC Taxi riders, mga delivery riders, mag-iingat po kayo guys. Lalo na mga gatong oras. Uy! Dahil di na safe ang ating kapiligiran. Pag nakita nyo guys na
alanganin yung bababaan, magtaka na kayo. Hindi nyo kaagad sa mataong lugar. Actually, di lang to applicable sa mga MC taxi riders or sa mga delivery riders guys ha. Kahit normal rider ka, kagaya ko, basta makita nila interesado sila sa motor mo, mapastock man yan o kargado, gagawa ng paraan yan. Kaya maging vigilant ka sa mga nakakasabay mo, lalo na yung may mga angkas. Ako guys, ang technique ko dyan or tip ko dyan, nagiging minsan tamang hinala ako. Minsan no-OA yan. Kaya ang technique ko, binibilisan ko talaga. Pero pagka nandun naman na ako malapit sa amin, minimake sure ko na walang nakasabay sa akin. Kasi kung meron, iiwasan ko talaga yan. Sasundan ka hanggang bahay mo, yung tipong bababa ka na ng motor mo. Pag ganun, dapat vigilant kayo sa mga ganun. Anong oras na? 10:30 na, matraffic pa din ang EDSA. Ang dami ngayon, matutukan ka lang ng baril. Or minsan, tinutuloy na nila. Yun naman yung pinagdadasal ko lagi na wag na mangyari sa atin. Or sa mga kakilala ko, sa mga tropa natin, ganyan. Na hindi sila maka-experience ng ganun. Anyway guys, baka dito na natin end yung ating video. Maraming salamat sa pagsama and sa pagsama sa akin ulit na magamit itong ADV 160 natin. Dadalasan natin yung mga ganitong upload using ADV. Ito pala yung ilaw ko ng MDL oh. Yan yung high, ito yung low. Diba para siyang flashlight. Mapa well lit or vlog ako kuya mapa well lit na lugar, mapa madilim. Napakalinaw na itong Zenlo yung X1 GTS natin. Ayun lang guys, maraming salamat sa pagsama. Until to our next vlog, peace out and babush.